Sa ibayong dagat, iba't ibang bansa sa Europa naghahanda na sa paghagupit ng bagyong Kiran at North Korea. Isasara ang dose-dosenang embahada sa iba't ibang bansa. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Naka-heightened alert na ang mga bansa sa Europa sa harap ng banta ng paghagupit ng bagyong Kiran. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 170 kilometers per hour. Partikular na tatamaan ng bagyo ang bansang France habang nakararanas na rin ng malakas na ulan ang Britanya. Nakadeploy na ang mahigit 3,000 bumbero sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Nakaambang magsara ang mga embahada ng North Korea sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang embahada nito sa Spain, Hong Kong at marami pang mga bansa sa Africa. Ayon sa South Korea Unification Ministry, ang pagsasara ng North Korea sa diplomatic missions nito ay senyales na naghihirap na ang naturang bansa na makalikom ng pera sa ibang bansa dahil sa nakapataw na international sanctions. Noong nakalipas na linggo, una nang nag-farewell visit ang mga ambassador ng North Korea sa Angola at Uganda. Tiyak na ang pagdalo ni King Charles III sa United Nations Climate Change Summit na nakatakdang isagawa sa Dubai. Ayon sa Buckingham Palace, magtatalumpati ang hari sa opening ceremony ng summit sa December 1. Ito ang unang biyahe ni King Charles sa ibang bansa ngayong taon. Ilang world leaders na rin ang kumpirmadong dadalo sa naturang aktibidad habang hindi pa tiyak kung makakadalo si US President Joe Biden sa nasabing event. Joy Salamatin para sa Bayan.